tayo'y pinagtitiwalaan ng Diyos para maglingkod. Tayo ay minamahal ni Jesus at binibigyan ng mga biyayang kinakailangan natin para mas maging mapagmahal tayo sa ating kapwa. Una na sa ating pamilya, lalo na sa mga nangangailangan. Hindi sinasabi ni Jesus na talikuran natin ang ating pamilya at huwag nating intindihin. Ang sabi lang ni Jesus, kung iintindihin natin at mamahalin natin ang ating pamilya, ang pamantayan natin ay si Jesus. Ang pamantayan natin ay ang pananampalataya, hindi ang personal nating diskarte, hindi ang kaginhawaan. Kailangan palaging naroon ng krus, kailangan laging sentro si Jesus sa ating pagmamahal, sa pamilya man o sa ating kapwa. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga apostol, ang umiibig sa ama o sa ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi nagpapasa ng kaniyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nag-iingat sa kaniyang buhay ay siyang mawawala nito, at ang nawawala ng kaniyang buhay dahil sa akin ang magkakamit nito. Ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang tumatanggap sa isang propeta dahil sa siya'y propeta, ay tatanggap ng gantimpala ukol sa propeta. At ang tumatanggap sa isang taong matuwid dahil sa siya'y matuwid, ay tatanggap ng gantimpalang nauukol sa taong matuwid. At sino mang magbigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa isa sa maliliit na ito dahil sa ito'y alagad ko, tinitiyak kong sa inyong tatanggap siya ng gantimpala. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mahirap po na gumawa ng mabuti o magbigay kapag ang pakiramdam mo, mauubusan ka o mawawalan ka. Hindi ba kung minsan, said na tayo, pero parang may pagkakataon na kahit walang-wala ka na, meron ka pa rin kailangang ibigay dahil may lumapit sa iyong nangangailangan. O kaya naman may pangangailangan yung kapamilya mo, anak mo o asawa mo na kailangan mong tugunan. Natatakot tayong mawalan, kaya kung minsan nahihirapan tayong magbigay dahil said na tayo. Minamahal kong mga kapatid, inaanyayahan tayo ng Panginoon na magtiwala tayo sa Kanya bilang Kanyang mga alagad. Sapagkat ano ang pangako sa atin ng Panginoon? Kung tayo ay magtutulungan at kung tayo ay magiging bukas palad sa ating kapwa, God's generosity cannot be outdone. Hindi magkukulang ang Diyos sa atin kapag ginawa natin kung ano yung makakaya natin sa abot ng ating kakayanan. Naalala ko po yung minsang batang pari pa po ako noon, wala pa ho akong 1 taong pari. Day off ko po noon, Monday, pero wala na pong ibang pagkakataon na mapuntahan yung patay dahil ito daw po'y ililibing na. Kaya po pinakiusapan akong pumunta sa patay na yon. Noong time na yon, ang laman na lang po ng aking wallet ay 500 pesos. For some reason, yun na lang po yung laman talaga ng aking pitaka at sabi ko, tamang-tama, day off ko naman, yung 200, pangkain ko, yung 300, panggas ko. Ngayon, pagkatapos ng misa sa patay, naawa po ako dun sa minisahan ko kasi biktima po ng EJK. 3 bata po yung naiwan sa nanay. Kaya po,
naisipan ko, mag-aabuloy na lang po ako ng 200 pesos. Sabi ko, yung pangkain ko, ibibigay ko na lang. Nung po ako'y pabalik na sa sasakyan, hinahabol po ako ng isang babae pa, galing dun sa kabilang burulan. Father, pwede po bang i-bless nyo na rin po yung patay namin kasi ililibing na rin po. At nung makita ko, ako po'y nanlumo kasi po sanggol na maliit, nakunan po siya at siya pa'y nakikiusap na sana ay mabasbasan. Hindi pala nakunan, kasi medyo malaki na rin yung bata, sanggol. Naawa din po ako, kaya sabi ko, bahala na. Pagkatapos ng meeting, uuwi na lang ako at matutulog. Binigay ko po yung 200 pesos, 100 na lang po yung natira sa akin. At nung po ako'y nasa meeting na, pagkatapos ng meeting, may lumapit po sa aking matandang pari. Sabi niya sa akin, Father, natatandaan mo ba last year nag-serve ka sa parokya namin bilang deacon? Sabi ko, opo, pero hindi ko na matandaan kung kailan yon. Sabi niya, Father, naglilinis kami ng parokya no isang araw at nakita namin doon sa kwartong tinuluyan mo, naiwan mo yung stipend mo, yung envelope. Kaya ito dala ko, pagbukas ko ng envelope, 5,000 pesos. Yung 500, naging 5,000 dahil hindi ko tinanggihan yung tulong na hinihingi ng nangangailangan. Minamahal kong mga kapatid, ito yung isinasalarawan sa atin sa unang pagbasa, yung babaeng nagpatuloy kay Eliseo na hindi lang binigyan siya ng pagkain, kundi binigyan siya ng matutuluyan. Matagal na pala siyang naghihintay na magkaroon ng anak. Kaya ang pangako sa kanya ni Eliseo, hihilingin niya sa Diyos na dahil sa kanyang kagandahang loob, ipagkaloob ang matagal na niyang minimithi na magkaroon ng anak. God's generosity cannot be outdone. Hindi natin matatawaran ang kabutihang loob ng Diyos kapag tayo ay naging mabuting loob din sa isa't isa. Amen po ba yun? At yan din ang sinasabi sa atin sa Ebanghelyo ngayon, na kung sino man ang maging matulungin sa mga lingkod ng Diyos, sila'y gagantimpalaan. Kahit nga daw isang baso ng malamig na tubig lang ang ibinigay natin, sa mga maliliit na ito, kung sila'y alagad ng Diyos, hindi tayo pababayaan, tayo ay kanyang gagantimpalaan. Siguro ito rin yung pinangguhugutan ng mga Pilipino kung bakit masyado tayong mapagmahal sa pari. No, generally, mapagmahal ang mga Pilipino sa pari, ganun din sa mga relihiyoso, mga brothers, sa mga seminarista, sa mga madre. Di po ba? Mababait po tayo sa mga pari at mga relihiyoso. Tanong niyo sa akin, bakit? Abe, kapag ka nagpunta kami sa handaan, ang nakahain po sa pari, lahat ng hita ng manok at sa kapitso. No? Iba yung ulam na nakahiwalay para sa pari kung minsan. Pag may pila, pinapauna yung pari. Exempted kapag may mga requirements. Di po ba? At kung minsan palagi pang ang nililibre. Pero kung minsan nagdududa rin po ako kung talagang mahal ninyo ang pari, tanong niyo sa akin, bakit? Sapagkat lahat ng masasarap, mamantika, maalat at bawal sa pare, hinahain ninyo. Kaya kung minsan, sa sobrang pagmamahal ninyo, gusto nyo yatang maagang mapunta kami sa langit. But kidding aside, siguro nakikita ninyo na kapag ginagawa natin ito para sa mga pari, parang ginagawa na rin natin ito para sa Panginoon kasi magaan ang ating loob. Pero ipinapaalala sa atin, minamahal kong mga kapatid, na kapag sinabing mga alagad ni Kristo, hindi ito tumutukoy lang sa amin. Ito'y tumutukoy unang-una sa lahat ng binyagan. Dahil lahat tayo nung binyagan ay naging alagad ni Kristo. Tama o mali? At pangalawa, yung sinasabi ni Jesus na mga maliliit na ito'y tumutukoy sa sino mang nangangailangan na pinakamalapit. Di natin kailangang lumayo. Di natin kailangan lumayo kasi kung minsan yung nangangailangan, nandyan lang sa tabi-tabi natin. Kung minsan kamag-anak pa nga natin sila o kapamilya. Pero ito yun naman yung twist. Bakit sinasabi ng Panginoon sa Ebanghelyo na kung nais natin siyang ibigin, kailangan natin talikuran ang ating pamilya? Ito ba yung sinasabi ng Panginoon
na kung nais natin siyang mahalin, tatalikuran natin ang ating ama't ina. Ibig sabihin, mawawala na yung obligasyon natin sa kanila. Ito po yung palagi kong ipinapaalala sa mga kabataan, kahit po sa mga may edad na nalingkod ng simbahan. Merong ilan sa mga naglilingkod kasi sa simbahan, kaya nandito kasi tinatakasan yung problema sa pamilya. Kaya naglalagay sa simbahan kasi hindi nila kayang dalhin yung bigat ng mga problema nila sa tahanan. Wala namang masama doon. Pero ito yung paalala ko, na kaya nagiging kanlungan natin ang simbahan dahil dapat dito, kapag minahal natin si Kristo, kapag naglingkod tayo sa Kanya, mas nagiging mapagmahal tayo sa ating pamilya at mas nagkakaroon tayo ng lakas para maglingkod sa kapwa. Our love for Jesus and our service to the church enables us to be more loving towards other people, especially our families, and to be of service to all people, just like Jesus. Tayo'y pinagtitiwalaan ng Diyos para maglingkod. Tayo ay minamahal ni Jesus at binibigyan ng mga biyayang kinakailangan natin para mas maging mapagmahal tayo sa ating kapwa. Una na sa ating pamilya, lalo na sa mga nangangailangan. Hindi sinasabi ni Jesus na talikuran natin ang ating pamilya at huwag nating intindihin. Ang sabi lang ni Jesus, kung iintindihin natin at mamahalin natin ang ating pamilya, ang pamantayan natin ay si Jesus. Ang pamantayan natin ay ang pananampalataya, hindi ang personal nating diskarte, hindi ang kaginhawaan. Kailangan palaging naroon ng krus, kailangan laging sentro si Jesus sa ating pagmamahal, sa pamilya man o sa ating kapwa. At sa ganitong paraan ko gustong ipanawagan, lalo na sa mga magulang na naririto, na mahalin ninyo ang inyong mga anak, hindi lang sa pamantayan ninyo, kundi sa pamantayan ng Diyos. Nitong kamakailan, nagimbal tayong lahat at nalungkot dahil sa mga nangyari na sakuna. Mayroon 2 basketballistang namatay sa Aurora, di umano'y dahil sa kapabayaan ng mga pinagkatiwalaang mga laga sa kanila. May 2 bata, 14 years old at 15 years old, na namaril sa Tacloban. At sinasabing may ilang mga reports na meron ding mga ilang kabataang babae o isang kabataang babae na nanaksak ng mga kaklase. Ito bang mga bagay na ito ay inaasahan natin mula sa ating mga kabataan? Oo o hindi? Di ba't nagulat din kayo? Hindi ba't nalungkot din po kayo? Kung hindi kayo nagulat at hindi kayo nalungkot, palagi ko may problema kayo. Dahil, ibig sabihin, wala kayong pakialam. Pero ngayong nakikita natin ang lahat ng ito, dapat lahat tayo may pakialam. Amen? Dapat lahat tayo nagtatanong sa ating sarili, saan kaya tayo nagkulang sa ating paghubog sa ating mga kabataan? Lahat tayo dapat magtanong, anong meron ngayon sa pagpapalaki natin sa mga kabataan na hindi naman nangyayari noon? Anong ginagawa natin dati na hindi natin ginagawa ngayon? Anong pagkukulang natin ngayon na hindi naman natin pagkukulang noon? Nakikinig pa po kayo? Hindi ko pinangungunahan ng investigasyon, pero ito po yung ilang sa palagay ko na dapat gawin natin para matiyak natin ang kapakanan ng ating mga kabataan. Handa kayong makinig? Number 1, sa ating pag-aalaga sa kanila, kagaya ng mensahe ng Ebanghelyo, palagi nating unahin ang Diyos. Kuminsan kasi, sa kagustuhan nating mahalin ang ating mga anak, sa gusto nating mahalin sila, hindi na natin iniisip kung ano yung makabubuti sa kanila ayon sa layunin ng Panginoon. Iniisip natin, ang ikabubuti lang nila, pera. Bigyan mo ng gadget. Ibigay mo kung anong gusto. Pag-aralin mo sa magandang eskwelahan.
Pakainin mo ng masarap na pagkain, bigyan mo ng disenteng tahanan, okay lang yun. Pero ang tanong, naituro mo ba ang takot sa Diyos sa Kanya? Maraming mga pamilya ngayon, mahilig mag-travel kasi may kakayanan ng mag-travel. Di kagaya dati, napakahirap bumili ng ticket sa eroplano. Ngayon, napakamura na. Di ba? Maraming nakakapag-abroad. Pero nakakalungkot isipin, hindi kasama sa itinerary nila kapag ka nag-abroad o kaya'y lumalakad ng weekend, yung pagsisimba. Nakakalimutan yung pagsisimba. Bakit? Pinaprioritize yung gala. Tanong, ang pagsisimba, mahalaga o hindi? Hindi lang dahil ito'y obligasyon, kundi dahil ini-inculcate natin o ipinapakita natin sa mga kabataan na mahalagang magkaroon ng takot sa Diyos. Amen? Paano nila mauunawaan ang takot sa Diyos kung mga magulang hindi inuuna ang Diyos sa kanilang pagpaplano? Kaya kahit na gumala kayo ng weekends, siguraduhin ninyo na kasama sa plano ninyo kung saan kayo sisimba para magawa ang inyong obligasyon ng araw ng linggo. Amen ba yon? May misa ng Sabado ng hapon. May misa ng maghapon ng linggo. Ang pinagtataka ko, bakit hindi paglaanan ng panahon ang pagsisimba kahit kayo ay nasa malayong lugar? Am I making sense? Pangalawa, nagdadasal pa ba ang mga pamilya? Baka lahat ay nakababad na sa social media. Nakalulungkot isipin, ang mga magulang ngayon, ang unang pinag-iipunan para sa mga anak, bukod sa kanilang matrikula, ay pambili ng gadget. Kailangan ba talaga na sa murang edad bigyan sila ng gadget? Nakikita ko, may mga magulang na kaya binibigyan ng gadget ang anak. Tanong niyo sa akin, bakit? Para malibang at sila ay mawalan na ng obligasyon na subaybayan ang kanilang mga anak. Uulitin ko, ganyan bang magmahal si Jesus? Pinababayaan lang tayong malibang kahit na ang pagkalibang ay pupwedeng magdala sa atin sa kapahamakan. Hindi ganyan magmahal si Jesus. Hindi tayo minahal ng ganyan ni Jesus. Kaya nga dito natin makikita, mas minamahal natin si Jesus, mas nakikilala natin siya, mas nagtitiwala tayo sa Kanya, mas natututo tayong magmahal ng tama para sa ating pamilya, para sa mga taong ipinagkatiwala sa atin. Kaya ngayon, minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo sa Panginoon na sana tayo ay maging mapanagutang mga lingkod niya sa ating pamilya, sa ating mga estudyante, sa mga taong ipinagkatiwala sa atin. Kung paano tayong minahal ni Jesus, ganun din natin mahalin ang ating kapwa, simula sa ating mga pamilya. At ano ang hinihingi sa atin, sabi ng Panginoon, kailangan nating pasanin ang krus. Hindi madali ang magmahal kagaya ni Jesus. Kung minsan kailangan nating kalimutan ang ating mga sarili. Kung minsan yung oras na dapat ay pwede namang maglibang yung mga kabataan sa gadget, yun kailangan nating isakripisyo para pakinggan ang kanilang mga pinagdaraanan, para makita natin yung kanilang pangangailangan. At hindi tayo magulat isang araw, yung sarili mong anak o yung sarili mong apo na mamaril na sa eskwelahan o gumagawa na ng karahasan. Bakit hindi mo alam? Kasi baka inuna mo na rin ang iyong sarili. Libang na libang ka sa social media o panonood sa paborito mong Korean novela o series. O baka naman abalang-abala ka sa sarili mong pangangailangan. Nakalimutan mo na merong pangangailangan ang kapwa na napakalapit sa iyo na hindi mo tinugunan. Amen po ba yun? Kaya minamahal kong mga kapatid, sana ito yung maging inspirasyon natin. Huwag tayong matakot na maglingkod. Huwag tayong matakot na magmahal sa ating kapwa at dun sa mga taong ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Dahil palagi ninyong tatandaan, tayo'y unang minahal ni Jesus. Amen?
Tayo ang pinagkatiwalaan ng Panginoon para pangalagaan sila. Kaya sana, pahalagahan natin yung tiwala ng Diyos na iyon. At kung paanong hindi tayo pinababayaan ng Diyos bilang Kanyang mga lingkod, sana'y wag din natin pabayaan ang ating kapwa na ipinagkatiwala sa atin ni Jesus upang ating paglingkuran. Amen. Kung na-bless ka sa pakikinig sa pagninilay na ito, siguradong mabe-bless din ito ang mga taong kakilala mo. Kaya ano pang hinihintay mo? I-share mo na ito sa iyong mga kaibigan at sa iyong mga kapamilya. At huwag mong kalimutan na mag-like at subscribe dito sa ating YouTube channel. At gayon din naman mag-follow sa aking mga social media platforms sa Facebook, Instagram, X at TikTok para manatiling updated sa mga ini-upload kong content. Gayon din naman, maaari ninyong masundan ang aking araw-araw na pagninilay, daily content ito, sa Hallow app. Ito po ang #1 prayer app sa buong mundo na madadownload nyo lang ng libre sa inyong Google Play Store at Apple App Store. O kaya naman, hanapin ninyo ang aking mga podcast araw-araw, ang pagninilay ngayon ni Father Franz Dizon sa Spotify. Kung nais naman ninyo na magpaabot ng tulong para sa pagpapatuloy ng ating ministry, magpadala lamang ng message sa ating page para sa mga detalye. Muli, ako po si Father Franz Dizon ng Sa Madaling Sabi, mula po dito sa parokya ng San Martinan Tours, Pandiocesis na Dambana ng Mahal na Poon ng Cruz Sawawa, Bocaue, Bulacan. Mga ka-SMS, let us share the message of salvation.